Takot ng isang ina. 3 buwan na akong may postpartum at gusto ko lang malaman kung may ibang nanay rin bang nakakaranas ng ganitong kakaibang sintomas ng postpartum. Nag-aalangan akong itanong ito sa mga kakilala ko dahil baka isipin nilang baliw ako, pero desperado na akong makahanap ng sagot dahil pakiramdam ko parang nawawala na ako sa sarili ko. Tuwing umiiyak ang anak ko o nawawalan ako ng pasensya sa asawa ko, may nakikita akong bagay sa gilid ng paningin ko. Hindi ko nga sigurado kung paano ito ilalarawan. Para itong isang gagamba na naging tao, mahahabang braso at payat na mga binti, kulay abong balat na parang papel, at malalalim na itim na mata, nakadikit sa dingding na parang lumalabas mula rito. Mga ilang beses ko na itong nasulyapan sa mga sandaling iyon, nakikita ko itong mabilis na nawawala sa mga sulok o lumulubog sa likod ng mga pintuan. Minsan, sinasabi ko sa sarili kong baka epekto lang ito ng kakulangan sa tulog at pagmamahal ko sa mga horror movies. Hanggang kahapon. Kahapon, habang pinapalitan ko ng lampi ng anak ko pagkatapos niyang matulog, hindi siya tumigil sa pag-iyak. Ang matinis niyang hagulgol ay parang karayom na tumutusok sa tenga ko. Naiiyak na ako habang isinasara ang kanyang onesie. Taimtim akong nanalangin na sana, kahit sandali lang, tumigil siya upang makahanap ako ng kahit kaunting katahimikan. Click, click, click. Napahinto ako. Ang tunog na iyon ay saglit akong hinugot mula sa aking pagkaubos ng pasensya. Click, click, click. Kumunot ang noo ko nang marinig ko ulit ito. Dahan-dahan akong tumingin sa pinagmumulan ng tunog at nandoon ito. Sa gilid ng aking paningin, nakasilip mula sa hamba ng pinto ang isang payat na figura na babalot ng anino. Nanigas ako, takot na tumingin ng diretso rito dahil baka bigla itong umatake sa akin o sa anak ko kung malaman nitong nakita ko ito. Mabilis ang tibok ng puso ko. Parang humina ang iyak ng anak ko, tila naging puting ingay na lang ito sa likuran ng tunog ng kasukasuan ng nilalang na ito na parang nababaluktot. Nagsimula akong manginig, bumagsak ang luha ko sa pisngi ko, dahan-dahan kong hinapit ang anak ko palapit sa dibdib ko. Unti-unting humina ang kanyang iyak, napalitan ng maliliit na pag-ungol at mahihinang habang iniuunan niya ang sarili niya sa akin. Walang kaalam-alam sa panganib na nasa ilang hakbang lang mula sa amin. Love, naalala mo ba kung saan natin nilagay ang mga ekstrang bote? Hindi pa tapos i-sterilize yung iba. Napatigil ako, nagulat sa boses ng asawa ko. Para bang hinugot ako mula sa aking pagkakatulala sa takot. Napapikit ako ng ilang segundo at sa pagbukas ng aking mga mata, wala na ito. Walang tunog ng pagtakbo, walang bakas ng pag-alis, ni wala man lang anino ng presensya nito. Gulat akong lumingalinga sa paligid, umaasang hindi lang ito nagtago sa ibang parte ng kwarto at hindi naghihintay upang bigla kaming atakehin ng anak ko. Wala. Narinig ko ang mga yabag ng asawa ko paakyat ng hagdan at pilit kong inayos ang sarili ko bago pa niya mapansin ang pagkabigla ko. Elena, nandito ka ba? Pumasok siya sa pintuan, nakakunot ang noo sa pagtataka, ngunit agad na napalitan ng pag-aalala nang makita niya ako. Mahal, ayos ka lang ba? Tinitigan ko siya. Malalaki ang aking mga mata at tumutulo pa rin ang luha habang nakatayo sa tabi ng lamesang pinagpapalitan ng lampin. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko hindi ko kayang sabihin sa kanya. Siguradong iisipin niyang nababaliw ako at baka nga totoo iyon. Oo, ako. May naramdaman lang akong kirot sa tiyan, tapos hindi tumitigil sa pag-iyak si Gabriel at sobrang na-overwhelm lang ako. Agad niya akong niyakap. Mahigpit ngunit maingat.
kasama ang aming anak sa pagitan namin. Mainit at ligtas. Dapat ay nawala na ang takot ko. Dapat ay gumaan na ang loob ko. Dapat ay bumalik na ang lahat sa normal. Pero narinig ko ulit ito. Click, click, click. Please, sa ngalan ng Diyos, sabihin niyo sa akin na may ibang mga nanay na nakaranas na ng ganito. Sabihin niyo sa akin na hindi ako nababaliw. Sabihin niyo sa akin na ligtas kami ng pamilya ko. Please. Can